Hello, good morning once again. Sunday na naman po at ngayon it's Sunday celebration. Ah, sa lockdown, wala po tayong simba ngunit meron po tayong video upang magbigay ng mensahe para sa ating mga kababayan, mga kapatid. At sa araw na ito, meron po tayong hinanda at mensahe mula sa Panginoon. Stay tuned at tayo po ay makinig at pakinggan po natin ang mga sinasabi at sasabihin ng Panginoon sa ating mga buhay. I believe maging open lang po tayo, ang ating mga puso ay maging open lang, tanggapin ang salita ng Diyos, then kumikikilos po ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Doon po tayo sa aklat ng 2 Kings chapter 20. 2 Kings, mga hari, chapter 20 verse 1 to 11. Basahin po natin bago tayo magpaliwanag. Basahin po natin ang buong pananalita ng Panginoon. Verse 1, in those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says. Put your house in order because you are going to die. You will not recover." Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. "Remember, O Lord, how I walk before you faithfully and with wholehearted devotion, and have done what is good in your eyes." And Hezekiah wept bitterly. Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. "Go back and tell Hezekiah, the leader of my people, this is what the Lord God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. On the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. I will add 15 years to your life, and I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. I will defend this city from my sake and for the sake of my servant David." Then Isaiah said, "Prepare a poultice of figs." They did so and applied it to this boil, and he recovered. Hezekiah had asked Isaiah, "What will be the sign that the Lord will heal me and that I will go up to the temple of the Lord on the third day from now?" Isaiah answered, "This is the Lord's sign to you that the Lord will do what he has promised. Shall the shadow go forward 10 steps, or shall it go back 10 steps? It is simple matter for the shadow to go back forward, then 10 steps," said Hezekiah. "Rather, had it go back 10 steps. Then the prophet Isaiah called upon the Lord, and the Lord made the shadow go back 10 steps. It had gone down on the stairway of Ahaz." Manalangin po tayo. Amang banal, salamat po Diyos sa iyong mga salita. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang iyong mga salita, maging ang mga tao makikinig at manunood ng bidyong ito. Open their hearts, Lord, and renew their hearts, O God, Lord. At tanggapin po ang inyong mga salita upang sila ay magkaroon ng kagalakan. Ang sabi po ninyo, Panginoon, the joy of the Lord is my strength, at magkaroon sila ng kalakasan sa kanilang buhay. Thank you, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, na kailangan namin, Panginoon, ang iyong pagkalinga, ang iyong pagpapalakas sa bawat isa sa amin, dahil marami po ngayon, Panginoon, ang nanghihina at hindi alam ang kanilang mga gagawin. At sa oras na ito, Panginoon, Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Thank you, Lord God. Bless your word, anoint your word, Panginoon, at ito'y maging kalakasan, maging pagpapala sa bawat isa. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God. 15 years extension to your life. Sinabihan si Hezekiah, na I will add 15 years to your life.
titingnan po natin kung tayo po ay tatanungin ng Panginoon, kung tayo po ay bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon, ano po ang ating gagawin? Sa ngayong kapanahonan, pandemic, hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay. At kapag sinabihan tayo ng Panginoon, bukas magkakasakit ka at ikaw ay mamamatay, at walang makakapagsabi na ikaw ay dadapuan ng sakit, ikaw ay dadapuan ng COVID, at kapag ito'y nangyari, ano po ang gagawin natin? Nagkataon po na nagkasakit si King Hezekiah, at sinabihan siya ng isang propeta, si Isaiah. Sinabihan siya galing sa Panginoon na ikaw, ang sakit mo ay hindi na gagaling at ikaw ay mamamatay. Anong mangyayari sa iyo kapag ikaw ay sinabihan ng Panginoon na ang sakit mo ay hindi na gagaling at ikaw ay mamamatay? Kung tayo yon, anong gagawin natin? Siguro yung iba mag-hysterical na. Yung iba hindi alam kung ano ang gagawin. Pero itong si King Hezekiah, ang kanya pong ginawa ay nanalangin po siya ng mataimtim sa Panginoon. At kanyang nirecall at binargin sa Panginoon ang kanyang mga ginawa noong siya ay nabubuhay pa, noong siya ay malakas pa. Sabi niya, Panginoon, remember, O Lord, how I walk before you faithfully. Number 1 po yan. Alalahanin mo, Panginoon, kung papaano ako nagsilbi sa iyo o lumakad sa iyo ng matapat. Sumunod po siya sa Panginoon ng matapat. At hindi po siya nagsinungaling, hindi po siya nag-alinlangan, hindi po siya sumamba ng ibang Diyos. Ika nga'y sumamba ng ibang Diyos-Diyosan. Another, sabi po niya, and with wholehearted devotion. Sabi niya, ako po ay talagang nagsimba sa iyo ng totohanan. Wholeheartedly. Buong puso po ay aking ibinigay sa iyo. Walang kapalit at walang kahati. Wholeheartedly. Buong puso at isipan. Ika nga sabi ng Bible, sabi ni Lord Jesus Christ, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Heart, mind, and strength, and with all your soul. Buong buo, walang kahati. Ang inyong first love po ay ang Panginoon. So ito po ang ginawa. Sinabi po ni King Hezekiah. Sabi niya, lumakad po ako ng matapat sa iyo. Buong puso kong ibinigay ang aking buhay para sa iyo. Alalahanin po ninyo, Panginoon. Another, pangatlo, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo yung aking mga magagandang ginawa, yung aking mga mabubuting gawa sa inyong harapan. Doing good in your sight. Alalahanin po ninyo, Panginoon, yung aking ginawa. Mabubuti sa iyong. Kasi hindi po lahat ng ginagawa nating mabuti ay acceptable sa Panginoon. Dahil sabi sa Isaiah 64, ang inyong kabutihan ay wala pa. Ang inyong kabutihan ay parang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Kung ang ating mga kabutihan na ginawa para sa atin ay mabuti, ngunit sa Diyos ay parang masuming basahan, then hindi po acceptable yung ating mabubuting gawa. So ano pong kabutihang gawa ang tinatanggap ng Panginoon? So ano pong mabubuting gawa? Sabi po sa Hebreo 13, verse 2, sabi dito, do not forget to entertain 13:2. 21, 13:21. Equip you with everything good for doing His will, and me
He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. So gagawa po tayo ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos, at ito po ang yung mga gawang nakalulugod sa Kanya. Ayon sa Kanyang kalooban at nakalulugod ayon sa Kanya. Ano pong mga bagay na nakalulugod sa Panginoon? Ito po yung gumawang mabuti ayon sa iyong pananampalataya. Hindi po tayo gumagawa ng mabuti dahil gusto natin i-please yung Panginoon. Pero ginagawa po natin ang mabuti dahil tayo ay nakakilala sa Panginoon. Yan po ang maganda. Kasi kung gagawa po tayo ng mabuti upang tayo ay maligtas, hindi po, wala pong kabutihang magagawa ang ating kaligtasan. Ngunit kung tayo po ay ligtas na at gumawa tayo ng mabuti, then ito po ay galing o ito po ay kalooban ng Panginoon. So ano pong kabutihan? Ang kabutihan na gawain ang hindi sumuway ayon sa utos ng Panginoon. Ngunit ang mga gumagawa po tayo ng ayon sa laman, ito po ay hindi kabutihan para sa Panginoon. Ngunit kung ano lang po ang kabutihan para sa kapwa, sabihin ng Panginoon, ano po ang mabuting gawain para sa Kanya, kung ano po ang ginagawa nating kabutihan, especially sa mga mararalita, sa mga naghihirap, sa mga balo, ano pong kabutihan na ating ginagawa sa kanila. Ginagawa po natin ito dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, then ito po ay mabuting gawa para sa Kanya. Ito yung kalooban ng Panginoon na gagawin natin. Especially kung magbibigay kaligtasan sa mga taong binibigyan mo o pinagsisilbihan mo. Ito po ang mabuting gawain. Walking before God, sumunod po tayo ng kabutihan para sumunod sa ating Panginoon. Walking in the truth with wholehearted devotion, walang kapalit, walang kahati, siya lang. Hindi sinasabing half-half o 50-50, kundi wholeheartedly 100% tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Ito po yung kanyang pleading sa Panginoon. Lord, remember yung aking mga ginawa noon. Remember po, Panginoon, yung aking pagsunod sa iyo. Remember, Panginoon, yung aking pananampalataya na buong puso ko ibinigay sa iyo. Walang kahati. So ito po yung kabutihan na gawa natin para sa Panginoon. Then, ano po ang ginawa ng Panginoon? Ano po ang answer ng Panginoon? Kasi sabi niya ito, ang si King Hezekiah po ay talagang nanalangin siyang ng wholeheartedly, nanalangin siya ng, sabi dito is bitterly. Talagang totoo ang kanyang panalangin. Naghinagpis po siya sa kanyang panalangin. At sabi ng Panginoon kay Hezekiah, before he had left the middle court, the word of the Lord came to him. Sabi ng Panginoon, go back and tell Hezekiah, the leader of my people, this is what the Lord, the God of your father David, I have heard your prayer and seen your tears. So, pinakinggan po ng Panginoon ang kanyang panalangin at nakita po ng Panginoon yung kanyang mga paghihinagpis, yung kanyang pagluha. So, isa pong way na tayo ay pakikinggan ng Panginoon kung tayo po ay mataimtim na nanalangin at kasamang pagluha. Talagang you humble yourself. Talagang ibinababa mo ang iyong sarili sa baba upang ikaw ay makita ng Panginoon. Then meron pong kasagutan ang Panginoon. May 4 pong kasagutan ng sinabi ng Panginoon sa verse verse 5. Sabi sa verse 5, I have heard your prayers and seen your tears. One is, I will heal you. Unang ginawa ng Panginoon, sabi niya, I will heal you. Bakit po? Dahil si King Hezekiah po ay may sakit. Sabi niya, gagamutin muna kita. Dahil ikaw ay may sakit, of course, kung sasagot ang Panginoon, isa sa kanyang panalangin is gamutin ang kanyang sakit. Dahil siya po ay may sakit. At sabi niya, you are
Hezekiah became ill and was at the point of death. Ngayon, kung ikaw ay masakit at ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, gaano kalala ang iyong sakit? Kapag ikaw ay may sakit at malapit ka nang mamatay, din talagang malala ang iyong sakit. So, ang una pong ginawa ng Panginoon, sabi niya, ikaw po ay aking pagagalingin. So, number 1. And another, verse 6, I will add 15 years to your life. At dadagdagan ko ng 15 years ang inyong buhay. So, siya ay matanda na at may sakit, ngunit siya ay pinagaling ng Panginoon at dadagdagan pa siya ng 15 years ng kanyang buhay. Another, I will deliver you and the city from the hand of your king, of the king of Assyria. Sabi niya, ililigtas kita at kasama ang syudad sa kamay ng haring Assyria. Hari ng Assyria. Ililigtas ko kayo. Ibig sabihin, kasi nasa panahon sila ng digmaan at anumang oras ay pwede silang salakayin ng king ng Assyria, sabi niya, ililigtas ko kayo. Ikaw, ibig sabihin, ikaw at ang iyong pamilya at ang buong syudad. So, halimbawa dito sa lugar natin, ililigtas tayo, ang ating mga pamilya, ang ating sarili at ating mga pamilya, pati ang ating bansa. Another, number 4, I will defend the city from my sake and from the sake of my servant David. So, sabi niya, proprotektaran ko ang lugar na ito, ang syudad na ito, dahil sa akin, para sa akin, at para sa aking servant na si David. So, ina-acknowledge ng Panginoon yung kabutihan na ginawa ng King David at pati ang kanyang mga sumunod, kanyang mga salin lahi ay pinoprotektaran din ng Panginoon. Ganito mag-bless ang Panginoon. I will defend the city and for my sake and from the sake of my servant David. So ito po yung promise ng Panginoon. 4 ang kanyang sinabi. Una is, dahil si King Hezekiah nga may sakit, sabi niya, pagagalingin kita. Dahil si King Hezekiah nga may sakit at mamamatay na, sabi niya, dadagdagan ko ang inyong buhay ng 15 taon. At another, dahil sila ay nasa binggit ng kamatayan at sila ay nasa labanan, sa gitna ng labanan, at sasalakay sila ng hari ng Assyria, sabi niya, ililigtas kita at ang inyong buong syudad. At dahil sa aking anak na si David, at dahil sa akin ay aking didipinsahan ang syudad na ito para sa akin at para kay King David. So ito yung mga promise ng Panginoon na kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan sa kanyang harapan at kung tayo po ay taimtim na nanalangin sa kanya, din sumasagot po ang ating Panginoon. Ngayon, kung tayo po ay bibigyan ng pagkakataon, ano po ang gagawin natin? Halimbawa, binigyan tayo ng pagkakataon to meet the Lord. Of course, binigyan tayo ng pagkakataon, 15 years. Pagkatapos ng 15 years, mamamatay ka and you will meet the Lord. What if hindi 15 years ang binigay sa atin ng Panginoon? Halimbawa, binigyan tayo ng 5 araw, 3 days or 1 day, or ilang araw lang, o 1 month, or 15 days. Instead of years, bigyan tayo ng 15 days. So sige, dahil sa ikaw ay nanalangin sa akin, bibigyan kita ng 15 days. Ano po ang gagawin natin kapag binigyan tayo ng 15 days? Sabi dito sa verse 7, then Isaiah said, prepare a poultice of figs, then did so, and applied it to the boil, and he recovered. So kung ganito po ang mangyayari at binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, ano po ang gagawin natin? Sabi ni Sado, itong year 2020 ay year of preparation.
year 2020. So ano pong mangyayari itong year 2021? So marami pong sigalot, marami may mga prophecies at may magsasabi na may second wave or may second pandemic mas higit pa sa COVID-19. May second pandemic mas higit pa sa COVID-19. At sinasabi dito na mas matindi pa at hindi ito nga, although ngayon parang sinasabing traitor ang sakit na ito dahil hindi mo alam, hindi mo kilala ang sakit. May mga symptoms lang na kapag inubo, nilagnat at mahirapan kang huminga, then may COVID ka. Pagdating ng panahon na dumating ang sakit na ito, sabi dito, magkakaroon po tayo ng boil sa katawan. Mga tubig-tubig at ito ay puputok. At ito po ay transferable, madaling kumapit sa iba at wala pong bakuna. Ito nga, nagkakanda umahog ang buong sanlibutan para makagawa ng baksin at para makagawa ng gamot. Ngunit mahihirapan po tayo dahil ayon sa ating mga pagsasaliksik na itong COVID-19 po ay engineered. Ibig sabihin, meron pong itong nag-akda, meron po itong gumawa para magkaroon ng sakit. At sa akin ding pakikinig at panonood ng mga bali-balita na ito daw po ay paggawa ng tao o ito ay pag-prepare sa tao upang maging handa tayo sa darating na mga pagkakataon at panahon na kapag tayo ay kasi sabi ng Bible, ang mayayaman ay patuloy na magiging mayaman at ang mahirap ay magiging mahirap. So pinapantay-pantay, wala pong middleman, wala na pong magiging middle, lahat po ay kung ikaw ay mayaman, mayaman ka, kung ikaw ay mahirap, mahirap ka. So pagpapantay-pantayin po ang mahirap at ang middleman ay wala nang middleman, nasa middle society ka, wala na, ikaw ay maging mahirap at ikaw ay magiging mayaman. Bakit? Tayo po, ang ating mga sarili po, ang ating mga mind ay hinahanda po sa mga darating na pagkakapanahon. Ito nga yung nakalagay sa chapter 13 ng Revelation na magkakaroon daw po tayo ng mga mark. At mark sa forehead or sa right hand. At ito ay ipababakuna. Sabi nga ni Bill Gates, walang ibang bakuna na mangyayari kundi ang bakuna na kanyang ibibigay. Ito yung microchips. Microchips na bibigay sa mga kamay at sa kanyang forehead. So, pinanagna na ini. It was prophesied, even Bill Gates. So, sabi niya, ma-engineer dito. Kaya nga, upang ikaw ay tatanggap ng bakuna o ano pa mang mark of the beast, then kailangan maging manghirap ka. So kung tayo po, ang lahat po ng tao ay maghihirap, ang lahat ng bansa ay maghihirap, then walang ibang gagawa nito. Wala tayong magagawa kundi tanggapin kung ano ang ipagagawa ng government. So ito po ay sinasabi ng Bible na makakaroon ng one world government. At ang one world government na ito ay kasama po ditong ang WHO, World Health Organization, at ang iba pang mayayamang tao at mayayamang bansa sila po ay magsasama-sama upang i-monopolize po ang government. At ito po ay mangyayari kapag ang tao ay talagang maghihirap na. What if, sabi ng even the other expert sa expert ng World Health Organization and even sa mga bansa, sabi dito, ang pandemic na ito ay maaring tumagal ito ng 18 months. So kung 18 months, abot po ito ng 1 year and 6 months, 1.5 years.
So kung nag-umpisa po ito ng January, let's say January or November ng 2019, mag-uumpisa po sa January 2020 to January 2020 hanggang January 2021 is 12 months and another 6 months. So abot pa ito next year hanggang June or July. 1.5 years. Salamat sa Panginoon kung ito'y matatapos. Kasi yung sa DepEd, sila ay magre-resume na ng klase sa August 20. Ano na sila. Salamat sa Panginoon kung ito ay matutuloy na. Pero kung ito ay engineered, meron pong nasa likod nito, then pwedeng i-extend. Dito nga sa Pilipinas, sabi we are nagle-level na po tayo. Yung ang tawag nito, yung leveling the curve, hindi ko maano nito. Tayo po ay bumababa na. Ngunit isang araw, nagkaroon po ng additional na nadapuan ng sakit. Although nandiyan na po tayo sa breaking the curve. Nandiyan na po tayo, kaya lang may nadadagdag na naman. Ito magkakaroon nga ng balik probinsya program. What if kung lahat ng mga seafarers, lahat ng nasa barko na nag-aabang doon sa seaside, nag-aabang at sila ay ma-check na. What if, kasi sabi dito sa hindi lahat po nagiging negative. At kahit asymptomatic sila, nagkakaroon po sila nagiging positive po sila. Kasi mula sa pagka-check up sa kanila, umaabot po ito ng 21 days bago sila ay makita yung mga symptoms sa kanila. Kapag nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng balik probinsya program at ang galing sa Maynila ay bumalik sa probinsya at magkahalo-halo ang mga galing sa Maynila kasama yung mga galing sa ibang bansa, kasama yung mga galing sa mga dagat or yung mga seaman, sila po ay magkakahawaan. Mabuti kung special trip, yung mga taong ito ay may special trip, yung mga seaman special trip sa kanila. Pero pagdating sa mga probinsya, magkikita-kita din sila sa isang lugar. What if kung magkahawaan na? Dito sa probinsya, mag-umpisa pa lang. Okay na sa Maynila, bumababa na. Malapit na silang mag-GCQ. Although dito sa amin sa probinsya, GCQ, pero pag dumating ang panahon na magkaroon ng positive dito sa amin, babalik na naman ulit sa ECQ. So ito walang katapusan. Sinasabi ng mga balita, even in China, sabi, zero na raw. Wala na yung COVID-19 sa kanila. Kaya lang, may mga cover-up. Sinasabi may mga cover-up. Imposible naman mula nung sinabi nilang wala ng sakit, hanggang sa ngayon talagang wala. Zero talaga. Napaka-imposible. Na kahit sa ibang bansa, although nagkakaroon ng dahan-dahan, gradual yung kanilang pagtaas, at least may tumataas. O sabihin na lang natin bumababa na, at least meron pa rin nagkakasakit. Kaya lang mababa na. Pero sa China, zero, imposible. Na magkakaroon ng zero sickness. Zero na pag-transfer o pagkahawa ng sakit. So dito sa atin, hindi natin alam kung talagang inire-report ito ng talagang totoo or tinatago para hindi magpanik ang tao. Pero ganun pa man, ang ating pagtitiwala ay doon sa Panginoon. Year of preparation, sabi sa verse 1, sabi dito,
In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says, put your house in order because you are going to die and you will not recover." Halimbawa, binigyan na tayo ng pagkakataon or mayroon tayong sakit at hindi ka nagagaling, ikaw ay mamamatay, anong gagawin mo? Sabi ng Panginoon, put your house in order. Put your house in order. Halimbawa, may mga pagkakataon na kapag ang isang tao ay mamamatay, ano po ang kanyang ginagawa? Meron po sinasabing last will and testament. May mga testamento po na dapat mong gawin na sa ganito dapat ang gagawin mo. Ang sino ang magmamana, aayusin mo ang iyong pamamahay. Aayusin mo ang lahat ng mga ari-arian mo. Aayusin mo ang iyong buhay at sasabihin mo, papuntahin mo dito si Talpulano dahil meron akong kasalanan sa kanya at hihingi ako ng tawad sa kanya. Sabi niya, ihanda mo ang inyong pamayanan at pamamahay. Sabi dito, put your house in order. Sabi sa 1 Corinthians 3:16, sabi ng, don't you know that your body is the temple of God? Ganon din sa 6:19. Alam ba ninyo na ang inyong mga katawan ay templo ng Panginoon at ang Panginoon ay nananatili sa iyong katawan? Sabi na, this is the temple or this is the house of God, iyong ating katawan. Then put the house in order. Ano po ang gagawin natin sa ating katawang ito? Ihanda po natin ang ating katawan upang ito ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Dahil sabi dito, ikaw ay may sakit at ikaw ay mamamatay na. Then, kung ikaw bibigyan ng 15 years or 15 days o ilang years pa na ikaw ay mabubuhay at pagkatapos nito ikaw ay mamamatay at haharap ka sa Panginoon, ano po ang gagawin mo upang ikaw ay katanggap-tanggap sa Panginoon? Put your house in order. Prepare yourself. I-prepare mo. Kahit itong mga sarili natin, i-prepare po natin ito na ito ay hindi marumi at walang anumang dungis na karumihan sa ating mga puso't isipan upang tayo ay tanggapin ng ating Panginoon. Dahil sa langit, wala pong karumihan na pwedeng makarating. Wala pong kasalanan na pwedeng makarating doon sa langit because ang langit po ay a place of holiness. A holy God resides in a holy place at wala pong karumihan na pwedeng dumating at pumunta o makarating doon sa langit. Ngayon, kung ikaw ay makasalanan, hindi ka po makakarating sa langit. Dalawa po ang mapupuntahan ng tao. Kung ikaw ay makasalanan, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Ngunit kung ikaw ay malinis at walang karumihan, din ikaw ay mapupunta sa langit. Ano pong gagawin natin upang tayo ay maging malinis? Sabi sa 1 John 1:9, that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and forget our unrighteousness. 1 John 1:9. At kung ating po ikukumpisal, if we confess our sins, He is faithful and just and forgive us and purify us from all unrighteousness. Tayo po ay lilinisin at patatawarin ng Panginoon sa ating mga karumihan. So una po ay confession. So mananalangin po tayo sa Panginoon na tayo patawarin ng Panginoon. At pagkatapos nito ay tayo po ay kumilala at tanggapin po natin ang Panginoon. Kasi hindi po tayo tatanggapin pag tayo ay marumi. Unang-una po is confession. Dapat maging malinis po tayo. Maging malinis po ang ating pamamahay. Ang templo na ito ay malinis upang ang Espiritu ng Diyos ay pumasok sa ating katawan. So ganun din po na dapat ang templong ito ay malinis upang tanggapin doon sa kalangitan. Even your soul ay dapat malinis. So ang una po ay confession. Confess our sins to God upang tayo ay tanggapin. Ngayon, din tanggapin natin ang Panginoon bilang ating Panginoon tagapagligtas, then walk with God. Walk before God. Walk with God with devotion, wholehearted devotion, and do. At gumawa po tayo ng mga
gawain na ayon sa kabutihan ng Panginoon. Ito po yung dapat natin gawin. Tayo po ay linisin po natin yung ating templo. This is the year of preparation. Ngayon, i-prepare po natin yung ating mga puso't isipan at ang ating mga kaluluwa upang sa gayon na kapag tayo ay kukunin na ng Panginoon, kapag tayo ay mayroon na tayong appointment sa Panginoon, then tatanggapin po tayo ng Panginoon at hindi po tayo kanyang itatakwil. Dahil kung hindi po tayo kilala at hindi po tayo malinis, tayo po ay itatapon doon sa apoy. Ang parusa ng Panginoon, the wrath of God. Ang parusa ng Panginoon, tayo po, sabi dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Tayo po ay mamamatay. Ngayon, kung tayo po ay malinis, yung katawang ito ay malinis, then tatanggapin po tayo ng Panginoon. At dadalhin po tayo doon kung saan nandoon ang Panginoon. Kung saan siya nakaluklok, din dadalhin po tayo doon. Dahil ito ang kanyang promise na tayo po kung ang sino mang tumanggap sa kanya ay bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. So, this is the year of preparation. I-prepare po natin yung ating mga sarili. Ito, binigyan po tayo ng pagkakataon. Ilang buwan na tayong nasa pamamahay. Siguro naman na pag-isip-isip na natin, ano ba yung mga nagdaan nating mga buhay? Ano ba yung mga buhay natin na nagkaroon tayo ng miss? Hindi maganda. So, ito na yung pagkakataon upang baguhin natin ang ating buhay. Dahil sa panahong ito, sinasabi nila na tayo po ay humaharap na tayo sa new normal na pamumuhay. Ano po ang new normal? Of course, hindi na ito new normal, yung dati nating ginagawa. Sabi dito, pagka natapos na daw yung lockdown or ECQ or GCQ, babalik na tayo sa normal. Hindi na po babalik yung normal na sinasabi. Kasi sabi dito, tayo po ay a-advance doon sa new normal na pamumuhay. Ano po ang new normal? May mga guidelines po ang new normal na sabi dito, hindi na mawawala sa atin. Dati, nakaugalian natin na kapag pumupunta na tayo ng palengke, walang mga face mask at hindi po tayo nag-disinfect. May mga mangilan-ngilan lang yung talagang sinasabi noon na sinasabing maarte, na talagang laging lalagay ng mga alcohol o disinfectant sa kanilang mga katawan dahil nga ayaw nilang dapuan ng sakit. Pero hindi po kaartihan yon. Sa ngayon panahon ito, sabi dito, marami po, dapat maging maarte na po tayo ngayon na gumagamit po tayo ng mga disinfectants o mga alcohol upang linisin to kill the germs, para patayin ang mga germs sa ating mga katawan. At tayo po ay susuot ng mga face mask at sumusunod po tayo sa social distancing. Ito po ang new normal. Hindi na po mawawala yan, ang magsuot ng face mask at magkaroon. Although binigyan lang tayo ng GCQ, balik na tayo, wala nang social distancing, wala nang face mask, kaya lang dito sa amin ay hinuhuli na pag wala kang face mask. Kaya lang hindi naman laging araw-araw nagrurubing ang mga pulis, nagrurubing ang mga tanod upang manghuli, maraming nakakalusot, maraming matitikas din ang ulo. Hindi po nasusunod yung talagang, kung may mga panahon lang, may doon lang sa mga lugar na kung saan maraming tao pero hindi po oras-oras hindi po nagagawa yung kahit nga yung yung curfew sinasabing 6 to 6 ay hindi po natutupad yon. Dahil nandito po ang bahay namin sa gilid ng kalsada at mga alas 11, alas 12, kahit alas 2, mayroon pa rin akong naririnig na mga nakamotor. Ibig sabihin, kung may curfew, wala pong nakakalusot. Kaya lang maluwag po dito sa amin, aywan ko lang sa inyo, maluwag po dito sa amin ang checkpoint. Dati, nung first month pa lang, talagang dumaho ang mga barangay tanos dito sa amin. Nasa kanto kami, yung kabilang kanto ay may mga tanod. Dito naman sa kabilang kanto, may mga tanod. Sila nag-uusap-usap. Pero ngayon, wala na. Ilang days lang, siguro 14
o 14 days lang, wala na. Maluwag na kami ngayon. Wala na nag-rurubing. Marami nakakalusot. Gabi na. Kung alas 10 nga, marami pang nakamotor. Ibig sabihin, wala talagang nag-checkpoint. Sorry, ito nakikita ko lang. Kasi pagdating ng alas 6, kung alas 6 man, o pagdating ng alas 8, dapat alas 8 wala nang lalabas. Pero marami pa rin ako nakikita, lumalabas, marami pa rin nakamotor. Ibig sabihin, dalawa lang yun. Nakalusot sa checkpoint o talagang walang checkpoint. Walang gumagawa ng checkpoint. Just, naobserbahan ko lang. Ngayon, kung hindi naman totoo yung sinasabi ko, patunayan ninyo. Na talagang wala nang dumadaan sa mga kalsada pagdating ng curfew hour. At kapag napatunayan nyo yan, masasabi ko rin yan dahil nandito ako sa gilid ng kalsada. Malalaman ko rin yan. Dahil hindi po ako minsan natutulog ng maaga. Kagabi nga natulog ako, alas 2 na. At marami akong naririnig. Maraming dumadaan. Hindi ko alam kung ito ay mga pulis na dumadaan. Pero kung pulis, of course, may uniform. Yung iba naman, kilala ko rin yung ibang mga pulis. Pero nakikita ko yung iba, minsan pag nasisilip ko, wala mga ordinaryong tao lang. Bakit sila lumalakad ng ganitong oras ng gabi kung wala naman silang gagawing mabuti o emergency? Kayo na po ang bahalang sumagot. Preparation. Put your house in order. Dapat ayusin yung ating pamamahay in order. Nasa order po, hindi po magulo. Ayusin po natin. Ganito rin po. Ayusin, kung ito yung katawan natin or buhay natin, ayusin po ang mga buhay natin. Dahil tayo po ay haharap sa ating Panginoon. In 15 days, in 15 years time, o ilang buwan man o ilang taon man tayong bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang mabuhay, din ihanda po natin ito, i-prepare po natin ito in order. Kasi kung magulo ang buhay mo at ikaw ay namatay, paano ka tatanggapin ng Panginoon? Ikaw pala ay magulo, bakit kailangan mong dumating pumunta sa langit? Magulo ka pala, doon kasi impyerno, doon ang magulo. Doon ang lugar ng mga magugulo. Pero ang langit po, ito po ay langit ng disiplinado, in order, at makadiyos. Ngayon, kung ikaw po ay namuhay na wala sa Panginoon, ikaw ay namuhay na hindi sumunod sa Panginoon, ikaw ay lumakad ng wholeheartedly, hindi ka nagsisimba, taus-pus, nagsisimba ka lang pagka, sabi nga, unang simba mo is binyag. Pangalawa, birthday. First birthday, 7th birthday. Then, kasal. Pagkatapos, living. Pagka ganito ang buhay mo, paano masasabi na ikaw nga ay wholeheartedly or devotion, nagdi-devotion ka sa Panginoon? Kasi ang taong, kung ikaw ay makadiyos, hindi po maalis sa iyo ang makipagkita sa Panginoon. Araw-araw o linggo-linggo. Kung ikaw po ay makadiyos, hindi po malilimutan na ikaw ay magsisimba sa Diyos. Ngayon, Pastor, ganito, wala namang simba. Anong gagawin ko? Hindi naman ako makapunta sa church. Anong gagawin ko? Kung nasa bahay ka lang, pwede ka naman magsimba sa Panginoon. Ikaw ay magpuri sa Panginoon, ikaw ay magbasa ng Biblia, at manalangin ka sa Panginoon. Hindi ko yung kung ano-ano ang ginagawa ninyo. Iba nga, anong ginagawa? Ganito, nagtutungit, meron pa nga nagiinuman, kung ano-anong ginagawa para lang malibang. Bakit hindi natin gawin ang preparation? Prepare yourself. Dahil hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon o kailan tayo makikipagkita sa Panginoon. Ngayon, kung binigyan tayo ng extension ng ating buhay, salamat sa Panginoon. Pero this year, sabi ni Sado,
This year 2020 is the year of preparation. I-prepare po natin yung mga bagay na dapat nating ihanda dahil dadating ang panahon. Ngayon kung masigit pa ang mangyayari itong year 2021 dahil po kapag nagbagsakan na ang economy ng buong mundo, ang Amerika, ang Europe, ang China, ang Asia, o maging ang Pilipinas kapag ito'y bumagsak na. Sabi nga sa Hong Kong, nagtitipid sila ng bigas ngayon dahil nga hindi na sila makakapag-import ng bigas mula sa Vietnam. What if tayong ang Pilipinas din? Kasi isa rin po tayong umaangkat ng bigas mula sa Vietnam at yung ating sinasabi lang ng Department of Agriculture na ang ating bigas, ang ating pagkain ay sapat. Marami po tayong mga reserve na bigas. What if kung abutin tayo ng matagal na panahon at hindi na po mag-export ang Vietnam ng bigas, ano po ang ating kakainin? Tapos nag-lay off na ang mga pabrika dahil sila ay pinagbawalang magbukas. Nagtatanggalan ng mga trabaho. Nagtatanggalan ng workforce sa mga kumpanya. Ano ang gagawin ng kumpanya pag wala ng trabahante? Natural. Marami po ang mag-file ng bankruptcy, mga company, na maraming nalulugi. Of course, kung lugi ka, ikaw ay magpa-file ng bankruptcy. So, pag maraming bankrupt na mga businesses, din babagsak din po ang ekonomiya ng bansa. At kapag bumagsak ang ekonomiya ng bansa, maging ang Amerika, dahil ngayon ilang bilyon na ang gastos ng ating bansa para lang ipamigay sa mga amelioration, ipamigay doon sa mga taong naghihirap, ipamigay doon sa mga taong walang ginagawa, at ipinagsusugal nito, pinagbibili ng shabu. Pagkatapos mabigyan ng amelioration, pupunta doon sa mga bilihan ng cellphone, namimili ng cellphone. Hindi ito ang purpose. Yung iba nga, pag nakatanggap na ng amelioration, nagpapagawa ng bahay. Kahit ngayong lockdown, marami nagpapagawa ng bahay na hindi naman yan ang priority. Marami po. Siguro, madami silang pera, kaya ginagawa nila yon. Pero yung mga poorest of the poor, dapat ang binibigay ngayon, ang binibigay sa kanila ay kanilang iniipon at pambili talaga ng pagkain. Dahil hindi nila alam ang mangyayari. Ganun din po. Dapat preparation, yan ang preparation. I-prepare po natin na pagdating ng taggutom din, meron po tayong kakainin. Another is, tayo po ay magtanim. Magtanim po tayo ng mga gulay. Uso na po yung backyard gardening, raising chickens, pigs na sa ating mga backyard upang pagdating ng panahon, mayroon po tayong aanihin, mayroon po tayong ibibenta. So ngayon na po ang preparation, hindi sa susunod na taon kundi ngayon. Ihanda po natin na tayo ay talagang maingat at kakayanin natin ang masigit pang problema na darating sa ating buhay. Kasi marami na po. Dahil sa kahirapan ngayon, marami nagpapakamatay, marami nag-aamok. Sa halagang 5,000, ikaw ay papatay ng tao. Sa halagang 5,000, marami nagkakagulo. Sa halagang 5,000, marami pong nag-aaway-away dahil hindi nabibigyan ng sapat, hindi pantay-pantay ang pagbibigay. Meron pong katiwalian. Maging sa lugar namin, may mga katiwalian. May mga kagawad, may mga kapitan, may mga taga-DSWD. Kung ito ay imbestigahan lang na mabuti, marami pong paparusahan. At marami din pong tumatanggap. Maraming mga kabulastugan. Ito yung mga prayer namin na i-expose lahat ng mga katiwalian na ginagawa ng gobyerno. Pero kung meron naman mabuting ginagawa ang gobyerno din, dapat silang parangalan. Marami po, sabi ng ating presidente, ibinibigay po niya lahat para sa atin, din bahala na ang DSWD na mamigay nito. Kaya lang hindi po nasusunod yung iba, hindi naman lahat.
kaya lang hindi po nasusunod, mayroon pong mga katiwalian na nangyayari. Hiling ko po sa ating presidente at sa LGUs, DILG, imbestigahan po natin ng mabuti kasi may mga katiwalian pong nangyayari na may mga talagang pinipili lang ang mga nasa barangay level. May mga pinipili ang barangay level, may pinipili din ang DSWD. Kasi may connivance naman ito. Kung ang ito ay pumasa sa barangay level, pagdating ng DSWD, ito ay kanila pa ring i-check. Ngayon, pag ito'y nakalusot, may pananagutan pa rin ang DSWD kasi hindi nila masyadong chinik. Kung nakalusot sa barangay at nakalusot sa DSWD, mayroon silang pananagutan. Kasi sabi, binabalidate pa ng DSWD. Kaya lang dito sa amin, may nakalusot. May nakalusot po dito sa amin. Sa Dolores, may mga katiwalian din. Kaya tingnan po natin, inihiling po natin sa marami pong nagrereklamo na ang local government at ang sa Office of the President magkaroon po ng talagang pag-iimbestiga. Alam namin hindi lang dito sa amin, maging ang ibang mga lugar may marami pong mga nagrereklamo. So pagtuunan din po ninyo ng pansin para ang mga taong sumasakay sa mga problemang ito ay dapat maparusahan. Thank you po. Ngayon po, ano ang gagawin natin then prepare? What will you do if you'll be given 15 years to live and then you will meet the Lord or you will die? Ano po ang gagawin natin? I-prepare po natin ang ating mga sarili. Put your house in order upang sa pagharap natin, magkaroon na tayo ng appointed time with the Lord, then walang hesitation po, natatanggapin po tayo ng ating Panginoon dahil nga nakaprepare tayo. Ang ating puso't isipan, ang ating kaluluwa ay handa na upang makipagkita sa ating poong lumikha. Salamat po sa umagang ito. Then I believe na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon kapag kasinunod mo ito. At kung ngayon ka lang nakapanood ng video ito, huwag po ninyong kalimutan na i-hit po ang button ng bell at mag-subscribe po tayo. I-share po natin. Importante po sa atin ang i-share. I-share po natin ang video na to upang marami ang makapakinig at marami makapanood. Thank you po. Salamat po sa inyo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless po. Salamat. In Jesus' name. Amen.